Tingnan nyo itong pasaway na dalawang ibon natin, oh. Rumonda kahapon. Hindi pumasok dun sa flyer slope. Ayan, ugali nila yan eh. Nung nakaraan, ganyan din yan eh. Dito na naman natulog sa labas. Pagka pumasok yan, mamaya, parurusahan uli natin yan. Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocobolof TV. For today's video, samahan niyo ako. Magsi-self-toast tayo ulit. Araw ng Biyernes. Bilang paghahanda, preparasyon. Mamaya, basketing day ngayon para sa 4th lap ng BBC Manila South Race. Tingnan nyo, yung dalawa nating ugok na ibon. Rumonda na. Pa-acrobatic pa. Pag pumasok talaga yan, yari sa atin yan mga kalapatids. Bartolina ang abot ng dalawang ito. Hindi ko lang na-check kahapon kasi late na ako nakauwi. Anyway, shoutout dun sa ating kalapatids na si Carlos na nanalo ng ating ginawang gift bird raffle. Kinuha niya na mga kalapatids yung kanyang ibon. So wala na dito yung Andre Litar. So bahala ka na dyan sir. Sana makondisyon mo at magamit mo pa. Samantala, ayan, weather check tayo mga kalapatids. Makulimlim yung panahon. Anytime pwede nang umambon. At sa Gawidon, doon tayo magtutos. Tignan nyo naman, baka abutan tayo ng ulan habang papunta doon sa area. Anyway, bibilisan lang natin mga kalapatids. At ito na yung ating mga alaga. Tignan nyo, ready na sila. Napapansin ko kasi dito kay Naruto, 'di ba? Late na siya nakauwi ng 3rd lap. Simula nung umuwi siya noon, panay ang kamot niya mga kalapatids at meron ako nakitang hanip na alam niyo 'yun, gumagapang, parang gagambang langaw na hanip na malaki. May nakikita ko isa na umaalig-aligid diyan sa may balahibo niya. Although maganda yung balahibo niya mga kalapatids. Pati to si Eric. So susubukan natin silang paliguan mamaya para relax din yung ating mga alaga. Kaya lang, kailangan natin gawin yun ng sobrang maaga dahil baka mamaya hindi magpakita yung araw, yari tayo pag basketing hindi pa tuyo yung kanilang mga balahibo. Anyway, bibilisan na lang natin mga kalapatids. Alright, so eto na, wag na tayo magpatagal. Kukunin na natin yung ating mahiwagang training basket. Ito na yung gagamitin natin mga kalapatids. Naawa ako sa kanila kahapon dun sa karton na maliit. Ayan, dito natin sila ilalagay, okay? So, samahan niyo ako sa episode na ito. Kung ikaw na nanonood, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, hit mo na notification bell para na sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Update tayo mga kalapatids, nandito na tayo sa release area at medyo napahalayo lang tayo ng kaunti. 13 kilometers air distance lang naman ito mga kalapatids. Dito to sa parting San Jose del Monte, Bulacan. Humanap lang tayo ng medyo magandang spot na pag-releasean. Alright, so umakyat tayo dito sa medyo mataas na lugar mga kalapatids. Base dun sa kaibigan natin na taga dito, may mga namamataang mga falcon lawin dito. Kasi marami ng puno dito mga kalapatids. At pabundok na bandang Bulacan na to. Pasensya na sa ingay mga kalapatids. So, wag na natin patagalin mga kalapatids. Pakawalan na natin itong ating mga ibon para makauwi na rin tayo agad. Tara, tapik. Ayan. Magsiserga ha. Time check tayo. 8:10. Tara, uwi na tayo mga kalapatids. At mukhang uulan na. Napakadilim ng kalangitan. Kita tayo sa ating flyer slope. 75 years later. Mga kalapatids, 8:52. Nandito na tayo, nakabalik na tayo dito sa ating flyer slope at halos isang oras din natin biniyahe yung mula doon sa may San Jose del Monte, Bulacan dahil medyo traffic at ginagawa yung kalsada, yung MRT, kaya natagalan tayo. Samantala, ito na yung ating mga ibon. Pumasok na itong si Naruto, samantala ito si Eric, ayan, nandiyan pa. Yan yung yung dalawang grizzle natin, ayaw pa rin pumasok Talagang namamara ako na to mga kalapatids. Barakong-barako tong grizzle natin ito. Ito mo ang hento mga kalapatids. Parehas mailap. So, papakainin na natin tong mga to para makarami tayo ng gagawin sa araw na ito. Pasok, pasok! Ayun, binabara ako talaga siya. Yung mga pasawayan, mga grizzle natin. Tuwa na tayo. Ito mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, tumutuka na yung ating mga alaga. Hindi makaporma tong mga to. Kasi nga, aawain sila ni Naruto. So siguro isa yan sa mga nagiging problema natin doon sa mga inakay. Medyo stress sila, hindi sila makaporma dahil nga dito sa dalawang panlipad natin na to. Ganyan talaga pagka
magkasama yung babae lalaki dun sa flyer slope. Mahirap mga kalapatid. Wala naman tayong magawa dahil ito lang yung space natin. Wala naman tayong ibang kulungan pa. Kaya natural system masama yung ating mga alaga. Mukhang mangingitlog pa to si Erit mga kalapatid. So, kinakapa ko yung bandang puwitan niya. Maglalabas ng itlog. Kaya siguro mahina rin kumain. So, hayaan ko na lang muna sila dyan magpahinga. Then mamaya babalikan ko para sa iba pa natin gagawin. Samahan nyo pa ako mga kalapatids. 75 years later. Mag-aalas 9 na at ngayon na lang tayo uli nakaakyat dito sa ating flyer slope dahil nga marami tayong inasikaso kanina. Ngayon, kukunin natin yung ating mga alaga dahil basketing para sa 4th lap. Kanina nga nagpaligo tayo at tuloy-tuloy lang yung binigay nating pagbibigay ng energy mix. Kaya lang, napansin ko mga kalapatids, ay mahina ang kumain yung ating mga alaga, lalo na si Erit dahil mukhang mangingitlog nga at sana kung mangingitlog siya wag siyang abutan dun sa track dahil manghihina yan mga kalapatid, siyak na makakaapekto sa performance niya. Dito na yung dalawang ibon natin ay sasampa.